Falcon. Amoy nakaka-joyful! I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang maalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon. Amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo, kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda, ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras. Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue.
bawat panig ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Miyerkules sa 29 na sa buwan ng Hulyo taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Pag-withdraw ng Office of the Vice President at DepEd ng Casa Land Bank, tinalakay sa ika-10 araw ng impeachment trial sa Senado. Samantala, PNP o Philippine National Police may lead na sa nag-iwan ng pampasabog sa nakalipas na SONA. Delicious info sa kahinahinalang infra project sa Taguig. Siniguro naman ni Senator Lacson. Isa sa 2 LPA o low pressure area magpapaulan sa Luzon na kabilang sa Metro Manila. 18 binansagang maleta boys maharap sa 10 kaso naman ng cyber libel at perjury. Kumpanya na pinaniniwalaang konektado sa Pogo kinasuhan ng tax evasion ng BIR. Senator Amy Marcos pinatulan ng Malacanang sa kanyang impacta remarks. At pananakit ng 2 estudyante sa isang guro sa Davao de Oro iniimbestigahan ng DepEd. Ang gandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, aminado si dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino na unusual para sa government offices ang 125 million withdrawal ng Office of the Vice President. Sagot ito ni Constantino sa tanong ni Senator John Sherwin Tulfo nang tanungin kung may iba pang ahensya na nag-withdraw ng kahalintulad na halaga ng pera. Aabot sa 500 milyong withdrawal ng cheque ang pinangasiwa ni Constantino o 325 million mula sa December 2022 hanggang July 2023. Narito ang kanilang mga tinig. Nakita ka na ba nito ng other government agencies na ganito kalaki ang withdrawal? Wala po. Unusual po ito. Unusual yung withdrawal. So therefore, kung unusual, Madam Witness, hindi mo kayo nagtanong man lang, para saan po ba kayo ito? Kasi alam ko sa bangko po, nagtatanong. Ako po, nagbabangko ko sa pribado. Natatanong po yung staff ko, para saan ba gagamitin ni Sir ito, ni Sir? Hindi na ba ninyo tinatanong? Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Kaya, I don't think po na magtanong. Samantala, ang abot sa 3 hanggang 4 na gym bag ang pinaglagyan ng pera na tinanggap ng Office of the Vice President o OVP mula sa sangay ng Land Bank sa Shaw Boulevard. Itong sinabi ni dating Land Bank Branch Manager Violeta Constantino sa pagtestigo sa impeachment court na siyang nangasiwa sa encashment ng 125 million pesos na pera ng OVP sa backroom ng bangko. Mismo sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at Assistant Secretary Limuel Ortonio Umano ang naglagay ng pera sa gym bags. Ayon pa kay Constantino, hindi sila tumulong sa paglalagay ng pera sa bag dahil labag ito sa polisiya ng bangko. Ngunit nag-provide umano sila ng trolley para alalayan ang paglabas ng cash. Pakinggan at panuorin po natin ito. Pagkatapos pong i-release itong pera in packs, in 125 packs, ano na po ang susunod na mangyayari? Bali, nilalagay na po nila yon sa dala po nilang bags. Okay. Ngayon, meron po kayong binanggit na bag. Madam Witness, anong klaseng bag ang pinaglagyan ng pera kung maalala po ninyo? Sa pagkaalala ko po, isang mahabang malaking bag po siya. Para pong gym bag. Okay. Madam Witness, ilang bag po ang dala po ni Miss Gina Acosta at ni Mr. Ortonio? Sa pagkaalala ko po, mga 3 to 4 bags po yun. Okay. Now, Samantala, agad namang uminit sa simula pa lamang ay 10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa kontrahan ng prosecution o defense team. Sa may klabang tensyon ang higit ni Congressman Laila de Lima sa kanilang opening statement na hindi dahil confidential funds ang pondo, iligtas na mga opisyal sa pagsusuri at accountability. Pinalaga nito ni Attorney Michael Poa ng depensa at sinabing naglalaman na umano ng conclusion of law ang pahayag ng mga babatas.
Dahil dito sinita na ni Presiding Officer Jesus Cordero si De Lima. Ipinatanggal sa record ang pahayag nito at ipinatapos na agad ang kanyang speech. Narito ang kanilang mga sagutan. And the prosecution is ready to present it. Sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, rito. objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Thank you very much. Kindly call your witness, Representative Chua. Samantala, idinitalya ni dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano ang proseso ng magkakahiwalay na pag-encash ng Department of Education ng tatlong 37.5 million pesos na tseke noong 2023 na may kabuang 112.5 million pesos. Sa kanyang pagharap sa impeachment court ay bilang witness ng prosecution, sinabi ni Camposano na mismong si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ang kumuha ng cash matapos mag-abiso sa bangko. Paliwanag niya, inilagay ang pera sa dalang mga bag at dumiretso si Fajarda palabas sa fire exit o backdoor ng bangko pagkatapos ng transaksyon. Pakinggan at panuurin po natin ito. Now, Madam Witness, sabi ninyo, i-release sa backroom yung pera. Yes, Okay, so pagkatapos pong i-release ng teller, ano na po ang susunod na mangyayari? Kung alam po ninyo. Ilalagay na po yun ni Mr. Fajarda sa dala niyang bag. And then, lalabas na po sila dun sa may fire exit, sa may backdoor po namin. Okay. Sa cross-examination, sumang-ayon si Camposano sa tanong ni Attorney Michael Poa na ginamit ni Fajarda ang fire exit dahil nakadikit ito sa DepEd compound o DepEd compound at mas ligtas itong daanan. Samantala ay nilarawan naman ni Senator Pampilo Ping Lacson na delicious ang impormasyon na nakalap ng kanyang team tungkol sa di umano'y hinalang infrastructure project sa Taguig City. Ginawa ng mambabatas ang pahayag bilang reaksyon sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na malisyosong naturang paratang sa kanyang post sa social media. Binanggit ni Lacson na malicious pero delicious ang impormasyon na magdidi naman kay Cayetano sa anomalya. Ayon kay Lacson, malalaman ng publiko ang kanyang ibig sabihin kapag inimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang milagro sa mga proyekto sa Taguig. Ipinahayag ng senador na nasa ombudsman na ang mga dokumento na magsisilbing saksi sa naturang akusasyon. Idinitalya naman ni dating Land Bank Okay. Next article. May lead na ang Philippine National Police o PNP kung sino ang nasa likod ng nadiskubring pampasabog sa bisinidad ng Senado at Department of Justice o DOJ noong Lunes sa Hulyo o July 27. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon. Una nang binanggit ng PNP Chief na iniwan ang improvised explosive device upang manakot sa araw ng State of the Nation Address o SONA. Sa kabila nito, tiniyak ng PNP na wala silang nakikitang further threat sa mga nabanggit na lugar. Narito po si PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. Our police are working 24 hours. We have leads already. Just like other cases, give us ample time. 24 hours, hindi natutulog ang ating mga investigators. Okay? Magulat na nga lang kayo, nakapag-file na tayo at one time. Samantala, kanselado naman ang dalawang domestic flights sa Ninoy Aquino International Airport sa Terminal 2 ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kabilang dito ang flight PR218 at PR219 na biyaheng Manila-Kawayan-Manila. Dahil dito, halos 300 mga pasaherong apektado habang wala namang kinansilang international flights. Nag-abiso na ang CAAP sa mga pasahero na makipag-ugnayan sa airlines para sa ilang update, rebooking at iba pang pangangailangan.
Bantay sarado ng Pag-asa ang dalawang low pressure area o LPA na nasa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa Weather Bureau, magpapaulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Cagayan Valley, Mimaropa at Bicol Region ng LPA sa loob ng bansa na huling namataan sa Bao, Camarines Sur. Inaasahang lalabas ito sa West Philippine Sea bukas ng Huwebes at malulusaw din habang ang LPA sa labas ng PAR sa silangan ng Eastern Visayas ay walang epekto sa bansa. Samantala, sinabi ng Pag-asa na hindi naman inaasahang lalakas pa bilang bagyo ang dalawang sama ng panahon. Sa iba pang mga balita, ang kinasuhan naman ng Bureau of Internal Revenue ng mahigit sa 400 milyong tax evasion ang isang kumpanya na pinaniniwalang konektado sa Philippine Offshore Gaming Corporation o POGO. Ang kaso ay iniharap sa Department of Justice laban sa U1 Technology Incorporated. Batay sa investigasyon ng BIR Run After Tax Evaders o RUN program, aabot sa 402 million ang tax liability o ang halaga ng buwis na hindi nabayaran ng suspected Pogo Link firm. Ang U1 Technology ay iniugnay sa niraid na Pogo Hub sa Bambantarlac noong 2024. Nahaharap naman sa 10 na bilang ng 10 counts ng cyber libel perjury cases ang 18 nagpakilalang dating bodyguards ni ex-Congressman Zaldico. Ayon sa Department of Justice, inaprobahan na ng Office of the Prosecutor General ang paghaharap ng mga kaso laban sa tinaguriang Maleta Boys. Sa isang statement, binanggit ng DOJ na matapos isailalim sa ebalwasyon ang reklamo na determina na may sapat na dahilan upang iakyat ang usapin sa hukuman. Nagugat ang kaso mula sa akusasyon na tumanggap ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal ang grupo ng kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Ang paratang ay kumalat sa social media, presscon at iba pang online publications. Kabilang sa nagreklamo ay si dating Senador Antonio Trillanes IV na di umano'y tumanggap din ng maleta. Bukod sa 18 bodyguards ni Zaldico, isinama din ni Trillanes sa reklamo ang kanilang itinuturing na handler na si Attorney Levito Baligod. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Education ang nangyari namang pananakit ng 2 mag-aaral sa isang high school teacher sa Maco, Davao de Oro. Ayon sa Department of Education, lubang nakakaalarma ang insidente na nangyari sa loob ng Elizalde National High School noong Lunes. Ipinahayag ng ahensya na dahil ang paaralan ay tinuturing na isa sa pinakaligtas na lugar, ang mga kahalintulad na karahasan ay hindi inaasahan at hindi dapat pinapayagan. Batay sa report ng Maco Police, sinita ng teacher ang isang estudyante dahil sa hikaw sa kanyang tenga. Nainis umano ang mag-aaral at tinangkang suntukin ng guro, subalit siya ay inaawat ng iba pang estudyante. Gayunpaman, isa pang grade 10 student ang sumugod at tinupakan ng teacher habang nakatalikod. Nagtama ng injuries ang teachers mula sa nabanggit na insidente na kagagawan ng magkakapatid na estudyante. Sa iba pang mga balita, hindi pinalampas ni Palace Press Officer Claire Castro ang tila patutsyada ni Senator Amy Marcos sa isang video kung saan sinabi nitong bukod sa International Criminal Court o ICC ay mayroon ding ICC sa Malacanang. Bagamat hindi direktang pinangalanan ng senadora si Castro, sinabi ni Marcos na ang letrang I sa naturang acronym ay tumutukoy sa salitang impacta. Bilang tugon, sinabi ni Castro na hindi siya gumagamit ng mga salitang nang-iinsulto o umaatake sa personalidad ng iba. Ayon pa kay Castro, hindi niya maagaw ang korona ng naturang bansag dahil mas nararapat niya ito kay Senator Amy at sa kanyang grupo dahil hindi niya mapapantayan ng senadora pagdating sa ganoong klaseng pananalita. Narito po si Yusek Claire Castro. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal na nagsasalita ng ad hominem sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Kaya kung sila ay affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news at iyan ang kanilang pananaw, isang impacta ang kumalaban sa fake news. Sino ngayon ang naglalarawan ng totoong impacta? Yung gumawa ng video
Yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Yun ang masasabi natin totoong naglalarawan ng salitang yan. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Kulang, partner. Anong kulang? And I thank you. Grabe ka naman. Bakit umaabot na tayo sa ganito? Daming nagugutom. Daming walang kakayahang makapagpagamot ng wasto. Pero ito ang ating pinagbabangayan. Ang tunay na impakta ay gutom, at sakit, at kawalan ng sapat na gusali ang mga estudyante na mamaya, partner, ay kausapin lang natin yung isang kababayang mayor na humarap sa pagdinig sa Senado na natuklasan natin na malaki pala ang problema ng bansang ito sa classroom shortage. 29 minutes after 5 ng hapon, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi! Kami ang Maymay! And you're watching Scene Zone! It's Spaghetti Zone! So doon naman tayo sa first impressions. Ayan na. Akala ko ikaw yung like, you're the mean girl. Like, gano'n. Just defend yourself. Tanggap ko naman. Ale-alembong sumayaw. Alembong. Ale-alembong gumalaw. Ay, 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 ay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and viral show. Iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and viral show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo. Have so much of the impeachment trial na, partner, and then until Hindi ka pa ba nauuta? kanya nga eh. But of course, hindi naman ho namin ito iiwanan. Kanya lang may mga mahalagang paksa na kailangan po nating pagdiskusyonan at hanapan ng solusyon. And one of which is meron mo pala ho tayo na classroom backlog. Kung hindi ho tayo nagkakamali, batay dito sa nakalap ko pong data, we have 166,000 classroom backlog. At saan yan? buong bansa ito, partner. At buko dito, meron tayong 122,518 school buildings na sobra na sa 25 taon ang lifespan at maaaring maharap na ito sa structures condemnation by 2028. Having said that, yun hong aming isang mayor sa lalawigan ng Quezon mula sa Infanta, nung isang araw, nakita ko na siya pala'y nasa isang Senate hearing
mukhang doon pa lamang sa kanyang bayan malaki na ho ang problema sa classroom at I think this mayor will represent the entire problem kaya minabuti naming sabi nung aking partner Mayor LA, ang bata pala nito at ang gandang lalaki pa. Ang tawag po dyan ay akin ko po kayong in-stock sa social media. Si Mayor LA Ruanto ng Infanta Quezon. Mayor, magandang hapon sa inyo. Hello po Mayor, magandang hapon po. Magandang umaga, hapon, ma'am. Sir Henry, magandang hapon po sa inyo lahat. LA pala is Lord Arnel. Yes. Narinig ba ninyo, sabi ni partner, ang bata pala ni Mayor at ang pogi. Grabe ka naman, partner. Pero isa kayo sa mga tinatawag na millennial mayors, tama ba? So ibig sabihin, batang-bata pa, no? May we ask kung ilan taong, how young are you, Mayor LA? Mukha lang pong bata dahil maliit. Pero I'm turning 38 na rin po. Bata pa nga. Millennial. Talagang dahil bata, masigasig at masipag. Maswerte ang Infanta for having mayor. But Mayor, tingnan mo na, tama ba nung isang araw nasa Senado kayo at kayo ay humarap sa isang pagdinig tungkol sa education particular sa classroom shortage? Tama ba, Mayor LA? Yes, Sir Henry. Tayo po ay na-invite ng Senate Committee on Basic Education as one of the resource person to represent the local governments. At kung nga po pinag-usapan, nagkaroon ng Senate inquiry si Senator Bam Aquino, being the chair of the Senate Committee on Education o Basic Education. At yun nga po, tayo ay naimbitahan at binulalas muna natin yung actual at factual na problema sa classroom backlogs na nararanasan po. Hindi lang sa bayan po actually. Pero yung representation ko dun, sir, I would like yung representation nagpadala sa akin, yung grupo naming Mayors for Good Governance. So before I came there, na-consolidate ko din po naman at na-consult yung ibang mga mayors. Okay, so hindi lang po yung mga problema sa basic education sa Infanta, kundi sa iba pa pong mga lugar sa Quezon. Tama po ba, Mayor LA? Sa buong Pilipinas. O sa buong Pilipinas na to? Opo, di lamang po sa Nagkakaroon yata ng technical problem. Mayor? I-establish lang siguro natin yung Zoom. Medyo nagkakaroon lang, Mayor, ng lal at siguro kasi sa weather din maulan nagro-robotics yung ating can we repeat it once again? Mayor LA, can we start from the top? Are you there? You were saying, Mayor? Yes, sir, you were representing, malinaw na po. You were representing the other mayors po. Tama po ba? Sa buong Pilipinas po ba to? Yes po, dahil yung grupo po naming Mayors for Good Governance, we were invited to represent the group. So ilang mayors po kaming nandoon, I think 6 or 7. Doon nga po ay natanong kami with regards sa situation sa kanya-kanya municipality. Pero having said that, hindi lamang naman po yung Infanta yung aking tinutukoy. Talaga pong mas marami pa, mas malala pa yung sitwasyon sa ibang mga bayan. So ang sinasabi natin, sinasabi syempre ng national government, we have the biggest budget in the history for education, which is more than 1 trillion. And 67 billion was allotted for the construction of new classrooms. Kaya lamang, mahigit sa kalahati na ng taon, wala pa kami nakikita sa mga lugar namin. Yung mga mayors na kasamaan ko, wala pa. So, hindi po ba nakakalungkot at nakakadismaya? Dahil higit sa kalahati na ng taon, pero wala kaming nakitang classroom from that end. Ang masama po nito, yes, sir. Ano ang tunay? Tagpulan na. Ano ang tunay na picture ngayon ng buong Pilipinas pagdating sa classroom? Kasi may nakita akong data na we are short of like 166,000 classrooms, Mayor? Yes, sir. Ayon po sa EDCOM, aabutin ng 10 taon para ma-catch up natin yung backlogs natin. Kung yearly may 20
2,000 tayong mahigit na classroom na binibuild. At madadamay pa yung mga makukondemn. So, 10 years yung runway natin para mahabol natin yung kakulangan. Nasa first year pa lamang tayo, higit sa kalahati ng taon, pero kakunting-kukunti pa yun na i-implement. Kaya nga, paano pa natin nahabulin yung target? At ang pinakamasakit sa akin po nito, yung napakita ko nga sa Senate Committee hearing, ay yung hindi mo pwedeng pag-antayin sana yung mga bata. Nakakaawa yung sitwasyon. Doon na lamang sa mga makeshift classrooms, pumapasok silang may payong sa loob ng classroom. Nakapayong po. Dahil pag malakas ang ulan, basa sila. Pag matindi ang araw, talaga pong tulo ang pawis nila. Halos magubad na. Nakasando na yung mga bata. So yun yung sitwasyon. Hindi lamang po sa bayan ko. I think we're still lucky enough dahil ang Infanta, medyo malapit naman kami sa Metro Manila. Mas madaling maglabi ng tulong. At nakakatuwang naman natin yung ating kongresista, si Congressman Mark Verga. Pero pagdating mo sa mas ibang mga lugar, yung mga mas malalayo pa, how much worse yung situation na meron po sila. Okay. So, sa Infanta po muna tayo siguro Mayor, kasi alam ko naman na mas kabisado nyo po yung lugar ninyo. Ilan po sa ngayon ang classroom na kailangan pong itayo sa Infanta? Yan ang aking unang question. Ilan pong classroom ang kakulangan? And then, ang pangalawang tanong po, may mga classrooms ba na kailangan na pong gibain para po, sabi nga ng partner kanina sa ating bago po kayo pakilala, meron ng mga kailangan sigurong i-condemn within 2 years by 2028. So, kailangan palitan na rin po ito. Meron po ba kayong mga numero? Sa Infanta po muna siguro, Mayor LA. Ako po, being talagang an education advocate, umiikot talaga ako ng mga schools. Kaya alam ko po yung sitwasyon. Nakita ko talaga. Lahat po naikot ko na. At mayroong 74 na makeshift classrooms. No, pag sinabing makeshift, ito yung ginawa lamang para ma-accommodate yung bilang ng mga estudyante at makapag-aaral. Pero yung mga makeshift classrooms, madalas ang condition po nito ay talagang hindi maganda. Tulad ng nabanggit ko kanina, yung classroom na inuulan sa loob, ang kanyang wall ay lahat gawa sa yero kaya sobrang init. At hindi po talaga conducive para ikaw ay matuto ng maayos. 74 yung makeshift namin. And then aside from that, yung mga for condemnation at condemned. Marami na rin po kaming classroom na condemned na. Doon nga na lamang sa Kakawayan Elementary School, yun na nga yung pinaka nagagamit nilang classroom. Kaya minsan may nilabas ang Philippine Star na litrato last month. Nagkaklase na po sila sa ilalim ng puno. Dahil nga hindi naman nila magamit, dahil condemned na, pero walang kapalit. Marami pang for condemnation, kaya all in all, pag ibibilang ko batay sa mismong aming obserbasyon at pag-ikot, mahigit 100 classroom for Infanta alone. For Infanta alone. Okay. Kaya, yun po yung nakalulungkot dahil ang lagi ko sinasabi, may budget naman. Malaking budget for classroom construction. Sana makabawas man lamang. And ako, naniniwala naman po talaga ako sa mga tao nasa DepEd ngayon. Marami magagaling tayong undersecretaries, even ang kalihim natin. Pero nagtataka ako bakit saan nangyari yung bottleneck? What went wrong basically? Basically, Mayor L, Yes, sir, what went wrong? Saan anong naging problema? Kasi for like 2025, talagang malaki nga ang budget ng DepEd and you have 67 billion for the classroom. Anong nangyari? Are we not running out of time? Kasi sabi mo nga, tag-ulan na naman. Paano na naman tayo makakapagbuo ng mga classroom nito? Yes, sir. Yung budget natin for 2026, yung 67 billion. Ngayon nga po, nasabi doon sa Senate hearing na naging reason nila, natagalan sila sa validation. No? Pero sa amin hindi yun katanggap-tanggap. Una na, it took 7 months to validate. Ikalawa, ng classroom na pangangailangan ko. Ikalawa, hindi naman kami na-consult with regards sa validation. Lahat ng mga mayors na nandoon, nag-usap-usap kami. Wala naman dumaan sa amin para sabihin na magbabalidate po tayo ng pangangailangan ng classrooms. Wala. So sabi ko nga, hindi katanggap-tanggap yung reason na ganoon. No? Kailangan nating hanapin saan talaga nagkaroon ng bottleneck, saan nagkaroon ng problema. Kung ganoon po yung katagal yung validation, baka pwedeng pabilisin.
baka pwedeng involve ang mga local school boards dahil lahat naman ng bayan mayroong local school board at compose ito ng multi-sectoral representation. Pwede yung local school board ang magbigay ng endorsement. Ito po yung mga classrooms na priorities na ipagawa. O ito yung mga paaralan na kulang. Kasi kami yung nasa grounds. Kami yung talagang nakakaramdam at nakakakita ng sitwasyon. At hindi so, kaya... mas maganda sana kung ganun yung approach. Hindi kaya, partner, with your indulgence, mas mabilis kung ida-download na po sa LGU ang pondo for education, for classroom construction and improvement. Kasi we all know for a fact that bureaucracy, lalo na sa, sa processing ng budget from national to local, tali kayo sapagkat yung mga classroom naman na yan, hindi naman yan ang pondo niyan galing sa national, galing sa GAA. Hindi naman yan ang sa inyo lamang is of course to identify, to coordinate and sabihin kung saan kailangan ng classroom. Pero end of the day, pag wala nang masilungan, wala nang maayos sa classroom ng mga paaralan, mayor, governor ho ang tinatamaan Hindi ba ho kaya na-suggest nyo ba? I-download na sa inyo, tapos kayo na lang, alam nyo naman, tama kayo, alam nyo naman kung saan kailangan, kung alin ang pag-iba alin ang dapat tayuan, mayor. Yes, sir. Sir Henry, sinuggest ko yan sa Senate Committee hearing. Po? What if bigay na lamang sa amin, like Local Government Support Fund, LGSF. Tulad po ng case ko sa Infanta. Siyempre, hindi na ako pwedeng mag-antay dahil maraming may problemang bata. So, gumawa ko ng paraan. Maliit naman yung special education fund ko. Nasa 4 million lamang. Ang halaga ng classroom ng DepEd at DPWH ranging from 3 million to 3.5 million. Naghanap ako ng mga CSRs at nakakuha po tayo ng grant na 3 million. Alam mo ninyo, in 3 million pesos, nakapagpagawa ako the same standard, 66 square meter classroom na brand new at nakapag-repair pa ako ng 6 pang classrooms. So sabi ko nga, kung local government pagtitiwalaan po ninyo, lalo sa amin, open public bidding kami. Ang ginawa ko pa, by administration, so hindi kami kumuha ng contractors. So nakatipid pa kami lalo. Local government mismo ang gumawa. So talaga pong kahit maliit yung budget ng CSR sa mga nilapitan po namin ng tulong, na-maximize po namin. In total, umabot po yan ng 7 classrooms. Isang classroom na nagawa, 6 na classroom po na repair. Pero tama po ba ang acting pagkakaintindi Mayor LA na kumbaga centralize sa DepEd po anong pagpapagawa ng classroom, and if that is so, ano naman po yung nagiging kumbaga communication nyo or working relationship nyo dapat with the DepEd regional office? So technically po, yun po yung meron sa atin na binababa lamang sa amin yung information. Pero on the consultation itself, hindi rin naman po kami na-consult alin yung ipaprioritize. So centralized po talaga. Kaya nga ako nilalabi namin din as mayors na padaliin sana at maging batas yung classroom acceleration program dahil local government yung mag-i-implement kung sakali po na yun ay maapurbahan. May kasama pang civil society organizations to make sure na maayos at dekalidad po yung mga classrooms na may tatayo. So pero ano ko lang po ulit yung question ko kanina, yung pangalawa doon sa question Mayor LA, na ano po yung ginagawa naman ng regional office ng DepEd po dyan sa inyo sa Infanta? Paano po ang working relationship nyo naman po dyan? Ba't parang hindi po nakakarating sa dapat puntahan yung mga hinaing po ng ating mga mayors? Nakakausap po naman namin ang regional office. But then again, syempre mag-aantay lamang din sila kung ano yung babasa kanila ng central office, kung naibaba na rin ba ang budget from the DBM. So, yun po yung gusto nating malaman, saan nga doon nagkaroon ng matagal na bottleneck para ma-address po natin at hindi na maulit sa mga susunod, lalo susunod na taon. Okay, Mayor, now that you and they identified already the problem, ano yung mga solusyon na inyong naimungkahi
At ano yung anong perception ng of course ng ating mga policy makers, senators, congressmen, and of course the Department of Education? Anong gagawin nila kasi it has to be immediate and doable, Mayor. Paano ho nila tutuparin yung mga kahilingan po ninyo? At anong mga kahilingan at anong solusyon ba ang inyong naihatag sa kanila? Number one, doon sa identification, prioritization, dahil hindi naman lahat-lahat kaya ipagawa agad ng isang taon yung 122,000 classrooms na backlog. Kailangan po natin na konsultahin yung local government at local school board, especially the local school board. So hanapan ng DepEd local school board ng endorsement para alam kung ano talaga yung higit na nangangailangan. Ano po? Ikalawa, kung maaari, dahil nasa LEDAC naman, ang Classroom Acceleration Program Bill, mapagtibay po ito para local government ang nag-i-implement. At magiging mas mabilis po ito dahil sa lawak ng problema, mas mabilis kung ida-download po natin to the local governments. Ano po ang implementation. Opo. So, yun po yung ilan sa mga ano po natin. At ilagay po yung listahan. Ikatlo, be transparent for the DepEd. Ilagay nila yung listahan. Kasi hanggang sa ngayon, hindi po namin alam alin ba yung mga priority na lang classrooms. Nagulat na lamang ako dahil nung tanongin ni Senator Bang doon sa Senate hearing, doon lamang namin nalaman na alin yung mga binigyan nilang priority ng mga schools na para sa akin may mas higit pang nangangailangan. Hindi namin alam saan ang galing yung data. Yes, sir. And today, this July, so we have only 5 months. Kailangan bago mag-Disyembre magastos natin yung allotted budget. Otherwise, babalik sa Bureau of Treasury yan. Kakayanin pa ba, Mayor? Sana naman, sa lalong madaling panahon, sa natitirang 5 months, ma-download na at makapagpagawa kayo ng mga classroom kahit tag-ulan, makapagpagawa pa rin. We're hoping, sana kayanin. Opo. Sana kayanin po. Hindi ko rin po masabi. Pero subukan nilang i-download sa local government, parang LGSF. Kayang-kaya po yun. Kami nagawa namin in 2 months. In 2 months time, nagawa po namin magpatapos ng isang maayos na classroom. Opo. Pero at saka yung inyo pong kumbaga request na ipasa po yung batas, ito po yun, isa rin po yan sa hinihiling nyo rin po sa ating mga mambabatas. Tama po ba, Mayor? Yes po. Yung Classroom Acceleration Program Bill, pag ito po ay maipasa at ito naman ay LEDAC priority, napakalaking tulong po nito dahil binibigyan ng kapangyarihan ng local government to construct classrooms coming from the DepEd budget. So aside po doon, may kasama pa yung multi-sectoral na nakakatulong para bantayan yung budget at ma-ensure na maayos po yung mga classrooms. Okay, so Mayor, ano ang commitment na inyo pong napagkayarian ng inyong mga nakaharap sa Senado at sa iba pa mga representante ng gobyerno? So, according sa request si Senator Bam as the chair, inaasahan niya in the soonest time maibigay yung listahan and then ma-publish. There would be a website na nandoon yung list ng priority classrooms o gagawin po ng DepEd even with the DPWH. So, nakalagay po dapat para nakikita ng taong bayan at natatrack kung nagagawa ba o hindi on time. Okay. And maybe you have your words for the people of Infanta on this matter and for the people from the Department of Education. Go ahead, please. Sa akin mga kababayan, nagpapasalamat po ako dahil alam natin yung problema pero marami po nakikipagbayanihan. Yung aming mga departments, national government organizations, CSOs, nag-adapt a classroom na po kami dahil hindi na kami makapag-antay. So kahit personal resources, nagbayanihan po kami, nag-adapt ang kanya-kanyang organisasyon ng classroom para isaayos. Para po makatulong din naman kami at hindi lamang kami nag-aantay kung kailan gagalaw po ang national government. Sa DepEd po naman, naibigay na, narinig na, at klaro po naman na ilatag yung mga suggestions. I do believe in the leadership. Kailangan lamang nating identify saan talaga yung nagiging problema at tanggapin po natin yung mga suggestions coming not just from the local government but also from the civil society organizations na andoon and other national government agencies. All right. Mayor LA, thank you so much for joining us at we're on your side dito sa problema pong ito. Thank you po, Mayor.
Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. God bless po. Thank you. Si Mayor Lord Arnel Ruanto LA, Ruanto ng Infanta Quezon. Sana, Secretary Sani, with you at the helm ay mapabilis na ito kasi ang worry ko riyan, partner, for the next 5 months, ilang classroom pa ang magagawa. Kailangang maubos kasi. Alam mo sa gobyerno, alam naman natin pare-pareho yan ang departamentong nakakatipid at hindi nagagamit ang pondo pagdating ng end year ay hindi po ibig sabihin ay maayos ang kanilang pamumuno. Ang kahulugan po nun, hindi nagtatrabaho ang departamentong yon. Sabagat ang pondo ng gobyerno dapat ay inuubos para sa tao at sa pangangailangan ng mga Pilipino. 6:03. We'll be right back. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Balansyado. Ang oras. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hi, my name is Mayor Francis Israel Macobenta. I'm from San Diego. I'm an advanced clinician in neuro and spine surgery. As an advanced clinician, you have to make sure that you coordinate everything. Our goal is to have an optimal surgery outcome for the patient. Having MX3 in my life, taking it, knowing that this is in my body, it gives me a lot of confidence. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa! Pagkakataon
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na Milyonaryo Pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayan, ako. Marilaki. Oo. Ibig sabihin ay via Marikina, Rizal, Laguna at Quezon. Ayun. Oo. At mabilis mga lang. ilang oras yun? Siguro pag may isang oras kalahati hanggang dalawa mula sa may Pasig Ikina nasa Infanta na. Pwede pang weekend. Tsaka magagandang mabilisan tanawin. lang. Magaganda ang mga paliguan at mga tanawin riyan. Wow. Yun nga lang, alam mo ito si Mayor LA. Thank you Mayor LA. He's very active Hindi lang sa Infanta sapagkat marami po siyang mga civic and organizations na kanya pong pinamamahalaan at inaaniban din at napakarami po ng nagagawa nitong ating butihing mayor na ito. 38 years old mayor. Bata pa. Yes. Grabe. And of course, with our Governor Helen Tan at the helm, palagay ko naman yung mga problema natin dyan sa Infanta, Mayor LA, hindi pa sasaan at makakaroon ng mabilis na katuparan lalo sa mga classrooms. Alright. Thank you again, Mayor LA. Sa inyo riyan, ingat kayo. Samantala, Balansyado. Oy, nga pala kanina, pagkatapos kasi ng impeachment trial, day 10, nakausap natin with other media organizations partners, si Attorney Michael Powa, yung abogado ng depensa na humarap kanina sa prosecutions sa Senate Impeachment Court. At naitanong natin, bakit hindi ka nag-cross-examine pero dun sa pangalawang witness yung DepEd Land Bank Branch Manager na si Miss Camposano, Nenita Camposano, tinanong mo tungkol doon sa binanggit na pagkaka-withdraw dadaan sa exit. Sabi niya kasi para lamang maklaro na ang Land Bank kasi sa bisinidad ng DepEd ay pwedeng doon kumonekta through the exit door. Pero walang ibig sabihin para lamang daw maalis sa isip ng tao nga naman na baka isipin, sa exit dumaan. May itinatago. O tumatakas. May kinukubli. Tumatakas. Kasi alam nyo, ang exit kasi, yan ay pangkaraniwang dinadaanan ng ng mga taong gustong makaiwas, syempre, sa daluhong ng maraming tao, na maraming makakita,
na maraming makaalam. Pero maagang nilinaw po ni Attorney Michael Powan ay yun ho ay dahil sa yung exit na yon, lalo na kung may dala kang pera, ay doon dumadaan yung mga nagwe-withdraw. Pero ito ang sabi ni Attorney Michael Powa sa aming panayam sa kanya, kasi sabi namin, bakit nga hindi kayo nag-cross-examine? Sabi niya kasi, for us, yung presentation ng checks at saka yung kung totoo yung cheque at yung transaksyon ng DepEd at saka ng bangko, that's petty, sabi niya gano'n. Ano ba sa Tagalog ang petty? Mababaw. Maliit na bagay, parang gano'n, maliit na bagay. Mm. Sabi niya, ang issue rito ay kung paano at ano ang paano ginamit, saan ginamit at bakit ginamit. Iyan ang issue riyan. So yung after the facts na, hindi na yung kasi talaga namang wala namang problema roon sa cheque, doon sa pag-withdraw, pero kung saan ginamit, kung paano ginamit at bakit ginamit, yan ang susunod na abangan po natin para that's for another impeachment trial day. Yes. At tandaan po natin sa impeachment, mayroon ding pagkakataon ng depensa na magpresenta naman ng kanila pong panig. Alright, yan ang ating aabangan pare-pareho. Anyway, it's 6:14 ng gabi. Balansyado. Malacanang Sinopla ang bumabanat sa nabanggit na ni PBBM na rocket launch sa SONA. RH number 14, Let Narciso, Let. Ibaba na daw ang kilay ng mga taas-kilay sa anunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa nakatakdang rocket launch sa Cagayan Province sa susunod na taon. Reaksyon ito ng Malacanang sa bumabatikos o duda sa nasabing plano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat pang suportahan ang mga programang isinusulong ng Pangulo. Sa tanong kung ano ba ang pakinabang ng Pilipinas sa paglo-launch ng rocket, sabi ni Castro, common sense na ito ay parte ng pag-asenso ng bansa. Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Ang iingat natin at ang iakyat natin at ang itaas natin ay ang mga naisi ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Una rito, iminungkahi ni Senator Robin Padilla sa kanilang kontrasona na unahin muna ni Pangulong Marcos ang pagpapagawa ng bullet train bago ang sinasabi nitong spaceport sa Cagayan sa 2027. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let Narciso. Samantala, Paksilica pinaimbestigahan na sa Kamara. RH12 Milky Rigunan, ibalita mo yan manang Milky. Eksena na ang Kamara para imbestigahan ang kasunduan kaugnay ng Pax-Silica Agreement. Inihain ni na Caloocan City Representative Edgar Erice kasama sina mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima at iba pang mga mamabatas ang isang resolusyon para imbestigahan ang Pax-Silica Agreement at ang implementasyon nito sa soberenya at seguridad ng Pilipinas. Kabilang din ang data governance, proteksyon sa kalikasan at ekonomiya at kung sapat ba ang mga kasalukuyang batas para sa pamahala ng artificial intelligence, digital infra at partisipasyon ng mga dayuhan sa mga kritikal na industriya. Nilinaw ni Erice, hindi layunan ng kanilang resolusyon na itaboy ang mga negosyante pero dapat matiyak ng anumang proyekto na may national significance ay uusad ng merong transparency, accountability at safeguards para sa mga Pilipino. Binigyang din ni Erice ang Kongreso ay merong oversight powers para masiguro na mga investment ay para sa pangmatagalang pambansang interes. Ang Pax-Silica ay isang industrial hub na planong itayo sa New Clark City. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Milky. Samantala, bakit nawala na yung aking tunog dito? Ayun. Sino Chibare din na? Sunog sa Barangay Kapitolyo sa Pasig, kontrolado na. Bata, pinaniniwalang nawawala, hinahanap pa rin. Ako, wag naman sanang nadamay sa sunog. Noche! Henry, kakausap lang natin si Fire Superintendent Leo Andiso, ang Fire Marshal ng Pasig City. At sinabi niya na wala nakita na yung bata na sinasabing nawawala dito sa kasagsagan ng sunog. At ayon dito kay Superintendent, sir, live tayo. Okay lang. Live tayo sa DCRH.
Salamat, Henry. Ano update dun sa bata, sir? Sinasabing missing? Ano po, yung missing na nababanggit kanina, nakita naman daw po. Very Yun good. lang yung appearance sila, yung mga hinahanap namin para i-confirm namin. Pero hanggang sa ngayon may nakakita naman daw sa bata. Kaya wala kaming makita doon sa site. So ilang bahay po, sir, at ilang pamilya yung naapektuhan? Nasa 300 po na kabahayan and nasa at least 900 na individual. So more or less 100 houses. 100 houses po. Okay, so nahirapan po ba tayo pag-responde, sir? Opo, yung sa ano kasi medyo narrow yung daanan nila. At the same time yung mga evacuees natin, aakyat din sila. Kaya yung mga responders natin medyo natagalan sa pag-responde. Pero ganun pa man na naman na kapag responde ng pabilis. So light material, sir, no? Opo, mga made of light materials, mga mixed materials. May mga concrete pero mas marami po yung light materials. Injured, sir, meron po ba? Negative po tayong injured sa ng BEP at saka sa mga civilian. Third alarm. Third alarm po yung inabot. Okay, thank you very much. Si Fire Superintendent Leo Andiso, ang Fire Marshal ng Pasig City Bureau of Fire Protection. RH27, Etikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, no, Chikaka. Samantala, baha sa mga apektadong lugar sa Malabon dahil sa malakas na pag-ulan, humupa na. RH23, Edwin Duque. Balita mo yan, Edwin. Tama, Miss Karen, nakatulong ng malaki yung pagtsatsagang paglilinis ng City Engineering Office at ng DPWH dito sa Malabon dahil doon sa mabilis na paghupa ng mga baha na dahil nga doon sa halos sa maghapong pag-ulan kaninang mula pa umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ayon sa City Engineering Office, ito'y dati ay matagal umupa dahil sa mga baradong kanal pero dahil hindi pa natapos yung ilang mga project dahil nga dito sa budget ng DPWH at ito'y pinagtsatsagang linisin. Kaya kanina at ng ating balikan yung mga binahang lugar tulad ng MH Del Pilar, itong bahagi naman ng patong arko ng Valenzuela at Malabon, umupa na, mabilis. Kaya natutuwa yung ating mga residente dahil kahit hindi pa natapos yung malalaking project, dahil doon sa paglilinis ng kanilang DPWH, mabilis umupa yung mga baha. Ganon din sa Valenzuela at sa bahagi ng 10th Avenue, 11th Avenue sa Caloocan City. Pero sa mga oras ito, wala na pag-ulan. Pero kung titignan mo yung kalangitan sa bahagi ng Bulacan, Kamanabat, bahagi ng North Bay Boulevard, ay may mga pabadya pa rin mga pag-ulan dahil medyo maitim yung kalangitan. Na mga oras kung sakaling maipon yung itim na hipagpit, maaari bumagsak na naman ng ulan sa bahagi ng Bulacan at Kamanaba. RH23, Edwin Duque, nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. At alamin natin sa Pag-asa kung yung ba binabanggit ni Edwin ay bubuhos pa. Lalo dyan ka manaba. Nako. Lori de la Cruz ng Pag-asa. Our dear Lori, magandang hapon. Magandang gabi na, Lori. Magandang gabi, Miss Lori. Magandang gabi din at sa lahat ng ating... Lori, anong pangalan ng bagyo after Kia po? Sa ngayon po, wala pa naman tayong bagyo. Pero kapag magkaroon po, papangalanan po natin siya si Bagyong Luis. Luis? Tama? Luis? Po, Ayun. Sige. Kumusta ang lagay ng panahon? Yung binabantay natin mga low pressure area as we speak, kumusta na ito? Opo, yung LPA po huling nakita sa vicinity ng Macalelon, Quezon. At ito po ay nagdudulot ng mga pag-ulan ngayon sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at Pangasinan. Then yung easterly is nagdudulot din ng mga pag-ulan sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, habang sa natitirang bahagi ng bansa doon sa rest of Visayas at Mindanao, generally, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang paporin. Meron din mga pag-ulan dahil sa mga localized thunderstorms. Yung isa pang LPA, huling nakita sa layong 1,765 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So, nasa labas po ito ng FAR at sa kasalukuyan, ang less likely naman na ito ay pumasok ng ating area of responsibility. So less likely naman po ito. Pero ito, Ma'am Lori, itong mga pag-uulan na to, in-expect natin to na hanggang sa kailan, mga araw po ba ng Huwebes, Biyernes? By tomorrow, possible maulan pa rin po tayo or generally cloudy at may mga pag-ulan pa rin sa Metro Manila. Pero after that, improving na po ang trend na nakikita natin. Pero Lori, itong nalalabing araw ng July,
Wala na tayong inaasahang bagyo na papasok at maglalandfall. Before, at least for the end of July, mukhang wala na po. For the end of July. At hopefully wala na rin sa August. Kanya lang, may mga LPA, yung dalawang binabanggit nating LPA, hindi magpapang-abot yan, hindi magsasanib yan? Hindi naman po, sir. Pero magpapaulan pa rin ang katakot-takot yan. Yung LPA na nabanggit po natin sa labas ng FAR, hindi naman na po ito papasok ng FAR. Pero ito lang LPA ngayon sa may Macalelon, yan na nagpapaulan na. Yes po. Oo, may mga red, yellow, orange warning ba tayo na nakataas? Yes, mayroon po tayo ngayong yellow warning na nakataas po sa malaking bahagi ng Central Luzon at including dito sa Metro Manila. Sa Metro Manila nakataas po ang ating yellow rainfall warning sa Navotas, Malabon. Yun na nga. Part na lang po ng Metro Manila. Kakahupa lang ng baha dun Kaka-report lang ng reporter namin. Edwin Duque. Pero Lori, 4 na bagyo raw ang posibleng pumasok sa buwan ng Agosto? Yes, possible po, sir. Nako? Nakailan ba tayo ngayon July? For July, at least 2. Nakadalawa. Dalawa. Ayun, ang kapangalan mo. Ayan. Tama ba Henry. yun? 3. Inday, Josie. Inday. At may Josie. Josie o Josa? Josie. Kala ko Josa. Sige. 3 pala. Sige, Lori. Lori, salamat ha. Mag-iingat kayo. Thank you, Miss Lori. Thank you. Si Lori de la Cruz ng DOST Pag-asa. 4 sa July. Kung linggo-linggo yan, so wag naman. 4 sa Agosto. Sa Agosto, wag naman. Wag na sana. Wag na, parang once a week. Diba? Wag naman po. Luis, kung nakikinig ka, pwede umalis ka na. yung mga barkada mo na gusto rin bumisita. Nagbabalak bumisita rito, pasensya na muna, pero mawalang galang na ayaw na namin sa inyo Yun nga lang, may naalala ka, di ba? May mga areas na kailangan naman ng ulan. Oo. Hindi bagyo, ulan. Luis, ulan ang kailangan nila. Luis, hindi bagyo. magpaulan ka lalo sa Isabela. Oo, tsaka sa Cagayan, di ba? Cagayan. Oo, banda doon. Ulan lang na maayos yung hindi magbabaha, hindi makakapinsala. Wag ulan. Nakikipag-negosasyon ka alam mo naman yung si sa Luis. LPA. Luis, Luis, deal or no deal? Ay, hindi natin masagot yan. Sabi niyo, wait lang. Nodel. Wait lang. Let's see. Nodel. 25 minutes. Kring-kring na tayo. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag narinig mo na ang mahiwagang kring-kring. Tignan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring-kring panalo malakas sa telepono. Paano sumali? Bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Napakalapit lang ng ating winner. Sa Masbate. From Masbate City. Yeah, sa Masbate City, si Gian Alforte. Hello, Gian. Hello po. Hi, Gian. Ay, mukhang batang-bata po si Gian. Pero kailangan kasi yung ating mga contestant dito ay legal age. Ilang taong ka na ba, Gian? 31 po. Ay, legal na legal. Qualified. Qualified to be disqualified. Ang bata kasi ng boses mo, Gian Oo, Gian. Grabe. Ilang taong ka na ba, Gian? Yun po. 31 po. 31 na nga. Marriage, single, engaged? May anak na po. Hindi rin halata. Magaling mag-alaga si Mister. Yar. Thank you. Thank you Magaling daw. mag-alaga ng kapitbahay. Joke lang po. Joke lang. Ay, hindi ba umuulan dyan, Gian? Maulan po. Ngayon, ako, kasi tabing dagat din dyan masarap din ang mga, mga masasarap na pagkain dyan, Gian? Seafoods, di ba? Masarap ang mga seafoods din dyan? Opo, madaming seafoods, iba't ibang klase. Wow. Talaga? May seahorse ba dyan? Ay, may sumasagot din, no? Sino May backup. yung sumasagot na yan? Palasagot yan, Oo nga.
Yung baby ko po na 2 years old. Aba, talaga Daldal naman. Madaldal Gian, pwedeng Sige. maging broadcaster. Si baby bilan mo ng masarap na pagkain na pagka naibigay na sa iyo ni Ate Josa yung 500 ha. Yes. Pero kailangan, sagutin mo muna ito, Miss Gian. Sige. Pahirapan ka namin ng konti para may challenge. Dapat English ang sagot mo. Kaya mo yan, Miss Jane. Ito na ang tanong. Kailangan din ba ang tanong English? Siyempre. Oo. Can you name the radio station, AM radio station that is number 1 in the whole wild world? Wild talaga, no? Ang kauna-unahan sa Pilipinas at numero 1 sa mga taga Masbate City. Miss Gian, anong himpilan yan? DZRH. Ayun, Gusto ko, ang galing. Gian, gusto ko English. Pareho lang naman. Inulit niya, DZRH. Correct. Ayan. Gian! Hindi namin dodoblein yung price mo. Ayan. 500 pa rin. Bumabati si baby. Oh. Hi, baby. Ano Hello. pong pangalan niya? Ano daw pangalan? What is your name? Ay, English. Si Prince Jewel po. Prince Jewel. Hi, Prince Jewel. I'm your Ninang Karen. And I'm your Ninong Henry. Gian, salamat. Thank you. Thank you, Gian. Salamat po. Ayan, nakakatuwa naman. Isipin ninyo ha, habang nag-aalaga kay baby, ay nakikinig na sa DZRH. Sana kayo rin, ano po? At palagi kayong sumabaybay from sign on to sign up for your chance to win 500 pesos. Galing kay Ate Josa Cruzat. Yaman ni Ninang Josa. Boundary na tayo, partner. Samayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po nating tatandaan kung gusto nating umasenso, gumanda ang buhay, manalig, magdasal sa may kapal. Huwag gagawa ng masama sa kapwa, bagkus gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. At samahan pa natin ang pagtulong lalo sa nangangailangan dahil help is wealth. Susunod na po ang DZRH Usapang Legal. Attorney Cheryl Adami Molina, Attorney Cam ang inyong makakasama. Yun lamang po. See you tomorrow. I'm Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado! Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya, wow, white roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful!
pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang champion na, milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang na rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent,